Hey guys, what's up? My name is Sean Winnie today. Tara pag-usapan nga natin itong naging reaction video, commentary video rather, ni Attorney Claire dyan sa Sigawan Blues na nangyari sa loob ng Senate between Raffy Tulfo and walang iba kundi ang mga taga-PCSO. Ayan, mga abogado. Sino ba yung nakita kong ano? I think that was Kaayo. Si Neneng Palag. So, dito diniscuss ni Attorney Claire yung mga important points tsaka part ng kanyang ng pakikipagtalo ni Raffy Tulfo sa mga taga-PCSO. Yeah. Tara, pakinggan muna natin. Magre-react din tayo. Itong mga mahirap, tatanggalan nyo ng hanap buhay. Itong mga kabo, ipipace out ninyo. Okay, guys. Itong mga loto. So, one of the videos na create ni Attorney Claire dito was about the employee-employer relationship ng mga binabanggit dyan ni Aidel. No? So, lumalabas po doon sa... I highly suggest that you guys check that video ni Attorney Claire. Na meron nga bang client, no? Client rather. Meron nga bang employee-employer relationship yung mga collector nito sa mga tawag dito sa mga booth owners, 'di ba? No, napakaganda no ng explanation na 'yon. Kung bakit hindi nag-a-apply itong sinasabi ni Raffy Tulfo dito sa sa mga kabo di umano. Hindi ko nga alam para saan. First time ko actually marinig yung word na kabo. Ang alam ko kabo sa wedding ba 'yon? I don't know. To outlet, ipipace out ninyo. Tanong nga natin doon sa mga kababayan nating medyo kapos no? Kapos sa yaman. Pero tumataya sa loto. Anong gusto nyo? Yung pamasahe nyo, gamitin pa? No? Yung pera nyo, gamitin pang pamasahe para pumunta sa outlet? O yung 20 pesos na supposed to be pamasahe nyo, ipantayaan nyo na sa loto? Dahil medyo kapos kayo sa pera. So ano ba mas mabuti? Mas mabuti ba yung iniisip ni Senator Raffy Tulfo? Na dapat sa outlet lang at walang e-loto o walang e-STL? Diba? Dahil mahihirap ang tumataya. So, yung mga tao na nandoon sa liblib na lugar, diba? At walang transportasyon na maaari magamit. O, paano yun? Gusto nilang tumaya sa loto. So, pipigilan mo, Senator Raffy Tulfo, dahil gusto mo dapat lahat sila pumipila sa outlet? Ang ano pa dyan, Attorney Claire, no? One of the things na hindi rin naiisip dyan ni Raffy Tulfo is that if ang loto accessible na sa mga phones natin, imagine mo na lang yung spike ng mga magiging premyo. Siguro, siguro it's safe to say na aabot siguro ng 200% yung dami. Kasi sa totoo lang, unang-una sa lahat, yung pagpunta mo pa lang sa isang loto outlet, lalo-lalo na kung malayo sa inyo. Kung hindi man yan, halimbawa, you have to travel, kailangan mo mag-park para lang tumaya sa loto. Tama nga rin naman yung sinasabi dito ni Attorney Claire. Kung yung money na meron kang hawa, you can use that to bet on your numbers better. Diba? You were able to save a lot of money. Na-invest mo siya sa isang bagay na nagpe-pray ka na sana manalo yung combinations mo, diba? Hindi niya yan iniisip eh. Pero ang gusto niya, ang isipin ng tao that PCSO is trying to elevate the numbers of people na mawawalan ng trabaho when in fact that's not true. Diba? O sige, doon sa mga sinasabi niya mahihirap na tumataya sa loto, tama ba ang suhestyon ni Senator Raffy Tulfo dahil maraming mawawalang trabaho tulad ng kabo at kubrador, dapat wala ng e-loto. So, i-deprive na natin yung ibang mga kababayan natin na tumaya na nandoon sa malalayong lugar. Diba? Na hindi makapunta sa outlet, wag na nating hayaang tumaya. Wag na natin silang bigyan ng chance na tumaya. Dapat lahat pupunta sa outlet. Tama ba yun? Makamahirap ba yun? Hindi.
May kakaiba kasi siyang version, Attorney Claire, ng pagiging ng mahirap. Oppression at saka pagde-deprive ng mga sana. Tsaka, Diyos ko Lord, no? Punta ka sa squatters area, gano'ng karaming bata dyan. Teenager, nagtatrabaho, naka-smartphone, na pwedeng mag-download ng isang app, 'di ba? Na pwedeng magtaya. Imagine mo say for example, sa bahay namin, bababa ka ng subdivision. I mean, lalabas ka ng subdivision. That's how much? 40 pesos. 40 pesos or 50 pesos, I don't know anymore. And then pag-uwi mo, another set of 40 pesos. So you already burn 80 pesos just to place your bet sa loto. Eh what if yung 80 pesos na yun could have been another chance of winning? Diba? Basta dito ang pinag-uusapan po natin ay tungkol sa maaaring kaginhawahan ng tataya sa loto. Hindi po natin pinag-uusapan ang addiction sa gambling or addiction sa pagtaya ng loto na kahit na magsanla ng gamit ay tataya sa loto. Ibang usapan po yun, ha? Ilan bang loto outlet? We don't have the data right now, sir. Alam niyo ba, pag naging electronic na yung loto, yung tayaan, papipaste out na yan, yung mga loto outlet. And we're talking about hundreds or even thousands, I think. At ilan ang mga empleyado niyan? Okay, let's proceed. Doon sa... Tingnan mo. Dapat pinasagot niya si attorney dyan eh. Hindi yung siniset niya yung mind ng mga tao na he's way better than the person who's talking right in front of him. Hindi na niya binibigyan ng opportunity na sumagot yung taong nasa harap niya who knows better. Diba? E-loto. Talking Sino ba about kasi may pakananan itong e-loto na to? Sige nga. Bakit gawin yung electronic itong loto? Mr. Senator, regarding the e-loto, first we would like to clarify, and we've already stressed this before Congress when we were called also. Bakit iba yung sa Congress, iba yung sa No, Senate? sir, but I'm just reiterating. What we have is only a test run. Hindi daw magkaiba daw. Well, yeah, given na yun. Pero just so you know, gaya nga na sinabi ko sa video ko dito sa tungkol dito. Ang Congress at saka ang Senate ay iisa. Diba? Sana ma-educate ka talaga ng mga lawyers mo, Raffy Tulfo. I'm sure naman hindi ka kukuha ng palyadong utak eh. Na ang Senate is nasa loob ng Congress. Ang tawag sa Senate ay upper house. Ang tawag sa House of Representatives ay lower. We are not. Pagkakaintindi ko, yes, test run. And then later on, sabihin, ay, successful, ay tanggap ng mga tao, then itutuloy-tuloy nyo na yon at magiging permanente na yon. Kasi nga, meron kayong kakontrata, itong kumpanya Pacific something, na kikita ng 14% gross receipt na mga taya. That's so big. Uy, Senator Raffy Tulfo, ikaw kaya gumawa at mag-imbento ng app para kumita. Utak. Parang sinabi ko rin yan. Ginagamit doon. Iniimbento yun. Pinag-aaralan yun. Kaya yun ang binebenta. Yung intellectual property rights doon. Hindi lang porkit may app, para andaling gumawa ng app Ang hirap kaya. Mga intellectual na tao lang. Diyos ko, Attorney Claire, hindi nga siya makagawa ng bill by himself. Makagawa pa kaya ng program yan ng isang app? It's very, very complicated. Kaya nga sa field ng IT, that is something that dinislike ko talaga eh. Well, hindi naman. Marunong naman ako mag-code. Pero mas nag-focus kasi ako sa hardware. Kaya love na love ako ng ex-boss ko. Ang maaaring gumawa niyan. Yung nag-iisip. Hindi basta-basta binibili. Kung bibilin man yan, mahal pa rin. Parang invention na for years ay hindi mo dapat na makopya. Diba? May copyright dito. I think kahit saan naman, Attorney Claire. Kung nadadalian siya, kung anuhan siya sa bilhin nga niya ang Microsoft o kaya Oracle. Alam niya ba yung mga companies na yun? Wipro, alam ba niya? Hindi niya ba alam na ang Facebook nagra-run sa isang program?
Yung iba nga pagkagamit, patent. Yes. Kaya hindi ito basta-basta binibili. Naman, Senator Raffy Tulfo naman, pag-up yan, pinag-iisipan yan, ginagawa yan para magtugma. Diba? Kaya nga siguro malaki ang ibibigay, 14%, kasi malaki naman ang ipapasok na kita. Actually, Attorney Claire, we're not even sure. No, we're not even sure 100% kung 14% nga. Coming from Raffy Tulfo, you know. May mga panahon na okay, we can agree with him, pero mas maraming panahon na hindi. And dito kasi sa sinasabi niya, the way I understand dun sa mga nasusulat na, the app is under development. No, dinedevelop pa lang siya. So, kaya nga magkakaroon ng test run for them to identify if there are things that needs to be tweaked dun sa program ng ng iloto na yan, and so on and so forth. Even before pa siya, sabihin na lang natin, bilhin ng PCSO. Now, the other question that I have in mind here is that, ito po bang application na sinasabi is dinidevelop, kasi ganito po yan, galing po kasi ako sa software. Halimbawa kami, we have an open source. No? Meron na kaming basic structure. So, kino-customize namin yung requirement ng mga clients namin. So, nagtitweak po kami doon sa system na meron kami. And then, even before that, it's either binibili nila sa amin yung pagkakagawa. There are times na, ayun nga, nagkakaroon ng X-deal. Okay? Pero sa case na to, siguro may X-deal, I'm not 100% sure. Pero sa amin kasi, inibenta namin yung software as per modified para sa kanilang need. No? Di kung maliit yung kita, di 14% lang na maliit na kita ang ibibigay doon sa gumawa ng app. Ang tanong ko rin dyan, Attorney Claire, is that, say for example, there's a profit sharing na ganyan nga. The other question that I have in mind is, bibilin ba sa kanila ni PCSO yung app, or this is about profit sharing? Kumbaga itong si IT company, diba? Nag-propose siya na sila magdi-develop, pero ang terms nila is X-deal. So they take 40% of whatever it is na kinikita ng iloto. In short, walang naging investment ang PCSO. Ang unang naglabas ng pera dyan, walang iba kundi si developer. So dito rin po pumapasok yung PPP, di ba? Yung private public-private partnership. If yan yung naka-apply dyan. Diba? Tama ba ako? Hindi maglalabas ng pera ang gobyerno, may isang company na magde-develop ng app, and as a payment, they take 14%. Possible na ito ay about PPP or the private public-private partnership, something to that effect. Pag malaki, 14% ay bibigay sa kanya instead na bayaran sa kanya or bilhin sa kanya yon. Kasi maaari yung inventor niyang app na yan, ayaw namang ibenta. Pero yung app na yan ay maaaring mabibigyan ng benepisyo at mas malaki pa ang kikitain ng PCSO kapag may ganyang app. Kasi ngayon, ang uso na ngayon talaga, online na. Diba? So actually kami, Attorney Claire, 2010 pa lang. Lahat ng ginagamit, 2010 pa lang ginagamit na namin yung mga tinatawag na SaaS. No? Yun yung mga online softwares na naging prominent na lang lately dito. But, sa ibang bansa kasi, matagal na po kaming gumagamit ng SaaS. Matagal na rin smart city ang Dubai. Even ang Abu Dhabi. If you file something sa Dubai, everything is done online. You pay anything online, like say for example, yung mga bills mo sa bahay, like electricity, water, what else? Internet. Yeah, you do it online. Dekada yung apart natin.
Tuwing umuwi nga ako dito before, nawiwirdohan sila because I always use debit card. At that time, hindi pa masyadong ginagamit ang debit card. What else? Sobrang backward po tayo. Sobrang late na po tayo sa ano ng industry. As we speak, I'm actually going to have a meeting with my boss this week about AI. Yan. AI sa legal tech. So hopefully mag-prosper yon. He's very positive about it. My boss actually owns 24 offices around the world providing AI technology to big corporations. So ayun. That it can reach more, diba? More bettors na maaaring ikalaki pa ng income ng PCSO. Hindi maaari. Ano yan, sure na yan, Attorney Claire, di ba? Very safe yung maaari. But yeah, positive naman yan. Na pag nangyari yan, talagang lalaki yung magiging income ng PCSO. Malamang napag-aralan na nila to. So, huwag mong isipin na kapag 14% ibibigay sa app, commission lang yun eh. Ang hirap kayong gumawa ng app. Dati nga 22% siguro. Tinablang kayo ng hiya. Siguro na inabot kayo ng kahiyan dahil ang garapalan. 22% i-charge sa bawat taya na mapupunta doon sa application. Now we could have just buy out. Yeah, the question. Also, dahil sinabi rito ni Raffy Tulfo, we could have just buy out. Paano kung halimbawa, in terms of business, mas profitable para kay PCSO ang ipa-develop ang isang app at the same time, diba? At the same time, wala silang ginastos but profit sharing. Actually, 14% is very low para sa isang developer. I'll give you one very good example. SLEX, Skyway, sinong mga nagde-develop niyan? Diba SMC, San Miguel Corporation? Hindi po gumagastos ang gobyerno natin sa pagde-develop ng mga skyway. Mga private corporation gaya ng San Miguel yan. Ngayon, pag nagkaroon ng toll gate dyan, part of the income goes to the government and part of the income goes to them. Siyempre, nag-invest sila eh. These companies invested. Our government did not. And yet, at the end of the day, makikinabang sila. Diba? Yun yung nakakalungkot. Sa totoo lang nakakalungkot yun. Alam niyo kung bakit. Say for example, nung mga bata pa tayo, like say for example, sa panahon ng 80s or 90s, napakamura po ng toll gate. Pero nung pumasok po ang PPP, nagkaroon ng opportunity yung mga oligarchs to get into government projects. At nagkaroon din sila ng karapatan na mag-raise ng mga prices nila, like say for example sa mga toll gates. Alam niyo po ba, halimbawa, when I was in Abu Dhabi, ang 100 ko sa isang toll gate, 2 to 4 dirhams lang. That is just like what? Not even a fraction of what sabihin na natin, what I make in a day, diba? Dito, if you're coming from the south, going to north, diba? Kung ikaw nasa area ng Sukat, Bikutan, Muntinlupa, pumapasok ka sa Manila or Quezon City, do you have any idea how much it will cost you just for a toll gate in a day? Sabihin na lang natin 200, 400 ka na, plus your gas. How much do you spend for gas? And then you're only making about 1,000 a day. Diba? So come to think of it. Hindi ka lang luging-lugi. Wala ka nang naitabi, kapos ka pa. Application na yan. 22, pero anyway, naging 14% na lang. Pero malaki pa rin yun. Sa bawat taya,
Oh, aralin niyo muna bakit bumaba from 22% to 14%. Mag-a-assume na kayo na dahil tinablan sila ng hiya, kaya bumaba. Teka lang, aralin niyo muna bakit nga ba bumaba? Bakit may agad bintang? Tapos wala namang pruweba, bintang agad ng katiwalian. Ang nagtataka kasi ako dito, parang government to government, lahat na lang diyan sa resource person mo, kahit taga-gobyerno, lahat sira. Lahat may katiwalian. Yun yung malungkot doon, Attorney Claire. Diba? Kaya maraming sumisigaw. Okay, panay ka sigaw Raffy Tulfo na may mga katiwalian dyan sa mga ahensya na yan. May nakasuhan na ba? May kinasuhan na ba kayo? Or ikaw, may kinasuhan ka na ba about sa katiwalian ng mga government agencies? Or even yung mga resource person? Ano nang balita dyan sa National Mental Health? May kinasuhan ba ng ano dyan? Ng katiwalian? O pang content lang? Diba? What else? Gano'n ba karami? Gano'n karami? Tapos tingin sa atin ni Raffy Tulfo kaaway. Ginagawa niyang mangmang yung mga Pilipino eh. Parang walang matino, maliban sa Comelec. Yun lang. Parang Eto, Attorney Claire, no? Yung Comelec ngayon, I will really agree na mas better sila sa Comelec from 2022. As you can see naman, napakarami ng nakatanggap ng show cause order. Mga na-disqualify. Diba? Pero pagdating sa Comelec, talagang ano. At dahil sinisita natin at kinikriticize natin si Raffy Tulfo, kaaway niya tayo. Alam ko nakatag ka doon sa video na yan ni Attorney Villamor. Marami daw magiging kaaway si Raffy Tulfo. Tapos nakatag ako, si Teacher Mark, Attorney Libayan, diba? ano pa ba ang medyo maayos nang hindi niya tiniligsa? Para lahat halos lahat ng mga naging resource person dito, mga taga-gobyerno, lahat tiwali. Except diba? sa Comelec. Gusto niya sabihin INUTIL. So parang walang matino. Pero nakita naman natin, Attorney Claire, kasi na talaga yung literal at tunay, no? Kundi siya. Diba? Pero hindi ko sinasabi na yung plano na yan ng PCSO ay tama. Baka nga totoo na kaya hindi pumupunta ang mga high-ranking officials ng PCSO ay dahil alam nila na sila ay magigisa sa Senado. Sa bawat taya, 14% mapupunta doon sa apps. Kita niyo kabalastugan ninyo? Sir, we are not familiar with the percentages. However, 14%. I'm sure of sir. that. However, sir, it is not true that it is a yes right away. Under the guidelines that we have, there are tests that they have to pass before this can be, adopted by the agency. Now, the reason, sir, we are considering iLotto is because of the proliferation of illegal lotto betting sites. I actually accessed one about 2 weeks ago. So these are electronic platforms, mobile applications rather, that claim to be accepting bets for lotto. The payment that they make is through GCash. I mean, merong mga Illegal, sir. illegal betting stations sa Lotto? No, sir. What I am saying, sir, are illegal betting sites that are not affiliated with Laki naman ng difference ng betting site sa betting station. PCSO who get bets for lotto. O ayan, Senator Raffy Tulfo, nang gagaliiti ka doon sa binabalak nilang iLotto. Yung pala ay gagawin dahil ang laki na nalulugi sa PCSO. Tapos hindi mo to alam. Marami naman di alam si Raffy Tulfo, Attorney Claire. Tapos nang gagaliiti ka kagad, hindi ba dapat sana kung nagiring ka dyan, inalam mo kung bakit, di ba? Huwag kang magre-rely doon sa sabi-sabi lang. Alamin mo muna talaga yung records. Senador ka naman. Malamang bigyan ka naman agad ng records niyan. I-research niyo muna. Dito pa lang kasi sa hearing. Dahil nga parang wala kang alam sa records, sa data. Tapos ikaw pa yung galit. Wala ka palang alam dyan. And because of that, kaya kayo mag-open? Sir, iLotto? sir, So dahil napahiya na siya.
Dahil nabayaan na siya, nagsisigaw na naman siya at nagpapaka-sarcastic na naman siya. The agency, Application? Your Honor, the agency is losing, I think, about 4 billion from these illegal betting sites. Okay, give me a list of that. Give me a record of that. We will be giving you, sir, the list of the illegal betting sites as well as the illegal mobile applications that No, you ang alam Nagsisigaw dyan si Idol, tapos wala pala siyang pinanghahawakan. Then at the end of the day, mapapahiya lang din pala siya sa kaharap niya. mo getting na bets. ang ginigirilya o nagkakaroon ng illegal patayan, STL, No, pero sir. sa loto, no, no. There are also Ay nako, si Senator Raffy Tulfo, nakipagtalo doon sa mas may alam mula sa PCSO. Ay, di ba nga, Attorney Claire, siya si all-knowing? Taga PCSO yan. May papel yan. May numero Oy, may papel din si Idol Raffy dyan, Attorney Claire. Diba? Pumapapel. yan. May records yan. Eh kayo ba? So bago kayo makipagtalo, dapat may hawak din kayong papel para mapatunayan na sila yung nagsisinungaling. Eh ang problema, mas matapang si Atty. Contacto kasi alam niya yung sinasabi niya. May papel siyang hawak. She knows the records. Eh kayo, ayan, after niyong makita or madinig na kaya niyang ipaglaban yung kanya sinasabi, bigla niyong ikakat yung gusto niya sabihin. Nako, Attorney Claire, dahil nabanggit mo yan at napansin mo yan, kaaway ka na naman ni Raffy Tulfo. Diba? Pinapahiya mo na naman siya sa kanyang mga followers. Bakit ba kailangan yung ikat or mag-interfere sa mga sinasabi niya? Siyempre, mapapahiya siya, Attorney Claire. What else? Eh gusto namin na kami nakikinig at nanonood sa hearing, gusto namin malaman yung katotohanan. Eh dahil tama yung kanya sinasabi, may records eh. Kasi siya, mapapahiya siya. Matatawag na naman siyang mangmang, tanga, bobo, grandstanding, and all the shit. Dapat kabisado niya na yun at alam niya na yun. Hindi nga siya nagbabago. Paulit-ulit na nga natin sinasabi sa kanya. Ayaw niyang baguhin yung ganyan eh. Diba? Kumbaga kaya niyang ipagtanggol yung kanyang mga sinasabi. Pero dahil mukhang taliwas dun sa gusto niyo mangyari, pinipigil niyo magsalita. Eh, nagbibida-bida kasi, Attorney Claire, kaya ganyan. Kinakat niyo. Nangingibabaw yung boses niyo. Di namin siya nadidinig. Eh di ba hearing ito? So pag hearing, dapat sana gamitin natin ang tenga natin. Uulitin ko, tenga natin ang gamitin. Kami nga nalulungkot kasi di namin nadidinig yung gusto niya sabihin. Eh meron naman siyang punto. Alamin natin kasi yung katotohanan. Kasi pagka alam natin yung katotohanan, eh di ba mas makakagawa kayo ng tamang batas? Eh dahil ayaw niyong pakinggan yung records, ayaw niyong alamin yung sinasabi niya, makakagawa ba kayo ng records dyan? Ang nangyayari kasi dito parang puro pagalit, siraan, panini. Diyan siya magaling eh. RTIA pa lang diyan na siya magaling. 'Di ba? Tatawag sa mga police, DSWD, sa barangay. Ang kulang na lang nga tawagan niya yung mga judge eh. 'Di ba? Imagine mo kung paano niya tratuhin yung mga taga fiscal's office. Hira. Hindi ka makagawa ng matinong batas niyan. Baka pag nagkaroon na naman ng interpellation, hindi na naman kayo makasagot. Hindi talaga At yung mga nangyari kay Senator Pia Cayetano. Nako, pinahiya mo na naman siya. Diba dapat alamin talaga para alam niyo yung tamang batas na gagawin niyo. Kung gagawa talaga kayo ng batas patungkol dito. Kasi nakita ko kanina parang inuutos-utusan niyo lang para doon sa mga kabo at kobrador. so illegal. We will be giving you, sir, a list of all the websites, illegal Okay. websites, as well as the illegal mobile application. Actually, itong part na to, dapat pinoprovide yan kay Raffy Tulfo ng team niya. 'Di ba? Sa katandaan nyo, resource person nyo yan. So pag resource person, di ba, kailangan nyong humugot sa kanila ng facts. Hindi kami ang huhugot sa iyo, Senator Raffy Tulfo, ng facts mo. Otherwise, ikaw na dapat yung resource person kasi ikaw na yung nagbibigay ng opinion mo at suggestion mo
at mga kwento mo. O di dapat wala ng resource person kasi meron ka ng alam. Hindi ba? Nagtawag ka pa ng resource person eh. Ano bang purpose mo ng pagtawag ng resource person? Para pagalitan lang sila? Sabihin mayabang sila? Sabihin na para sila mga anak ng Diyos? Hindi. Palabasin, Attorney Claire, na napakagaling ni Rafi Tulfo. Diba? Pagka hindi maganda yung comment sa kanyang Facebook page, dinidelete. O diba? Yun lang ba yung purpose? Parang hindi naman yata yun yung purpose para magkaroon ng hearing in aid of legislation. Alam mo, Attorney Contacto, alam naman ng lahat, okay, kahit na bata, matanda, na merong lotto betting stations. Yung sinasabi nyo, yan ay testing pa lamang. Eventually, magiging regular na, magiging permanente na yan. Huwag nyo naman kami bulahin, huwag nyo naman kami lukuhin. Sir, di ba ang pinag-uusapan ngayon, yung tungkol sa mga illegal na mobile app o yung mga illegal na lotto betting? Bakit biglang kinat ni Senator Rafi Tulfo tapos biglang papasok na wag mo kaming lukuhin? Saan tayo nagkakalukuhan? Hindi ko makita. Tayo. Attorney Claire, tayo yung niloloko. Naliligaw na tayo, napahiya na kasi siya sa iloto. Na yung iloto, kini-create, no? Para ma-address yung mga online illegal sites for, what do you call that? Yun nga, yung mga online illegal sites where yung mga tao can place their bet. And it's not only PCSO na nag-lose ng 4 point something or 5 point something billion. It's actually tayong lahat. Bakit? Kasi kung ano man yung kinikita ng PCSO is nilalagay nila sa chunk of that goes to charity. Diba? So ang gusto kasi mangyari dito ni Idol, palabasin na siya na naman yung bida. Siya na naman yung main character. Kasi as far as I can remember, sumasagot si Attorney Contacto tungkol sa facts, tungkol sa mga illegal betting sites. Yes. Since hindi masagot ni Senator Rafi Tulfo, hindi niya maibangga doon sa alam niya. Dahil Well, yeah, technically wala siyang numero, wala siyang ebidensya, kundi kwento lang. Nag-iba na siya na issue. Tapos biglang bibintang na niloloko siya? Saan ba nagkakalokohan? Hindi ko na mag-gets, hindi ko na makuha. Saan ba? So, you can only imagine kung pinabayaan ni Senator Pia Cayetano yung tungkol sa si Ferrer. Diba? Ano na lang mangyayari sa atin? Ano to, bintangan na lang? Yes. Bulahin, huwag nyo naman kaming lukuhin. sir, just because that No, fact alam ba, you're young and you cannot fool me. Kayo dyan sa PCSO. Yung boss naman natin, hindi mo sa katiwalaan sa LRT. Wow. Dahil hindi makaporma si Senator Rafi Tulfo kay Attorney Contacto na mag-adhon. Lumalabas na talagang alam niya yung kanya mga sinasabi, yung kanya mga sagot. Biglang napunta na dun sa alleged na katiwalian ng bossing ng PCSO. Paano kaya kung anong nangyari dyan, sumagot si Attorney Contacto na, ikaw nga convicted ka. Ba't ka rin dyan? Paano ka naging senador? Bakit doon napunta? Di ba ang issue lang naman natin, tungkol sa iloto. Dahil ba hindi siya makasabay sa pag-argue, biglang mag-a-ad hominem ng ibang tao? Ano naman ang kinalaman kung may katiwalian? No? Yung bossing ng PCSO, tandaan natin, alleged pa lang yan, katiwalian. Hindi pa yan convicted. At alam natin, hanggat hindi nako-convict, considered innocent pa rin yan. Hindi niya Sino ba ang na-convict dito? Sino ba napatunayang guilty dito? Sino ba yung makukonsider na criminal na rito dahil convicted? Si bossing ba? O ikaw, Rafi. So bakit kailangan banggitin? Parang wala naman sa issue. Diba? Diyan ba talaga laging patungo kapag medyo nako-corner sa issue si Senator Rafi Tulfo? Imagine mo kung gano'ng kakapal yung mukha ni Rafi Tulfo dyan, to raise a certain issue na pag binalik sa kanya, baka tumambling siya rin. Diba? Gagawi ba sa tao na medyo balak niyang ipahiya, sirain, or ko alam, bakit napasok dito yung sinasabing katiwalian ni bossing sa ibang
ahensya. Dapat siguro kung pinag-uusapan natin dito PCSO, edi i-prove niya yung kalukuhan ng boss na yon sa PCSO. Exactly. Dapat may pruweba, hindi pwedeng bintang lang. 'Di ba? Pag bintang lang kasi ay madali magbintang. Alam mo ba yung boss mo, di ba? Nasangkot sa katiwalaan yan before, but anyway, you don't have to answer that because that's besides the point. Yun naman pala. Besides the point. Eh bakit kailangan i-bring up nyo? Para sabihin na yung boss nyo may nakasangkotang katiwalian. Ano to? Dahil ba cornered na sa argumento si Senator Raffy Tulfo at sa ibang issue na siya iikot para saving face? Huwag naman po sanang ganun. Kasi tayo dito, hearing lang para malaman natin yung katotohanan. Hindi para alamin natin yung paninira sa ibang tao. Oh. Sangkot sa katiwalaan yung boss mo. Tapos ngayon, magmamayabang kayo sa akin. We are not being arrogant, Your Honor. What I am just saying is ano ba yung pinagyabang? Di ba sinasagot ka ng maayos? Sinasagot ka ng diretso? Sinasagot ka na with records? Kapag ba tama yung sagot, Mayabang na. hindi natatakot na sumagot sa iyo ng diretso, Mayabang na ba yung dating nun? Aba, mahirap pa na maging resource person sa harapan ni Senator Raffy Tulfo. Akala ni Raffy Tulfo lahat ng tao kakaya-kayanin. Straightforward ka, tama yung sagot mo, ayon sa facts, ayon sa batas. Akala kasi ni Raffy Tulfo, Attorney Claire, yung mga tao dyan sa loob ng Senate, resource person at kung saan-saan, mga pasweldo niya. No? Na puro yes idol sa kanya. Come to think of it, no? Mayabang ka na. Eh, paano kung sumagot ka ng mali? Sumagot ka ng walang dokumento. Sumagot ka ng walang ebidensya. Pero matapang ka pa. Ikaw pa yung malakas ang loob at naninigaw. Anong tawag dun? Mayabang din ba? that we need to take steps to counter these illegal betting sites. Then, kung may mga illegal betting sites, then call the police, the NBI. And we did, yes, sir. Then, Call the police? Oh, dahil sinasabayan mo si Attorney Contacto, di mo na dinig na sinabi niyang they already did. Nagsumbong na sila. Kasi mas mataas na yung boses mo, Senator Raffy Tulfo. Kasi nga po, napapahiya na siya, Attorney Claire. Oh, dahil sa ginawang ganun, that alam nilang may mga illegal betting sites, anong pwede nilang gawin? Anong suggestion mo? Para lang hindi matanggalan ng kabo, ng trabaho, at saka ng kobrador? Ayaw mo nang maging iloto? Eh, in the first place, naghahanap nga ako kung meron ba talagang kobrador saka kabo sa loto. Wala naman eh. You go to stations, so, ano ba yung diba? pinanggagalaiti dito ni Senator Raffy Tulfo? Nandito na tayo sa anong age na tayo? Anong computer age na tayo? Digital age na tayo? Ano pa bang gustong gawin? Manual? Eh may online banking na. Alas lahat online. Tapos pananatilihin natin yung mga ganitong klaseng sitwasyon na maging manual lang dahil lang ayaw mo may mga masagasaang kobrador at kabo? Sir, wala pang games po yun. Kaya nga. And then of course, pagdating sa bidding, madali man ma-rig yung bidding. Titingnan kung mas malaki ang kikita ng PCS. And hanggang sa tuloy-tuloy na maging operational na yung iloto. Kaya nga harangin namin yan. Yes, Maraming mga senador kausap ko na hindi sang-ayon dyan because maraming mawawalan ng trabaho. Actually, ito yung pinaka-inaabangan kong part. Alam niyo kung bakit? Harangin daw nila at marami na raw siyang kausap na senador. Talaga? So, ito na nga. Excuse me. PCSO unveils automated lottery system. October 4, 2023, it was posted early today at 10:28.
The Philippine Charity Sweepstakes launched the newest Philippine lottery system, PLS. PCSO on Monday, October 2, said the initiative offers several benefits, which include centralization of sales, reports, generation of winning numbers, and more accessible validation of tickets. It added that these improvements ultimately led to increased efficiency and transparency for both PCSO and lottery players. During the launch held on October 1st, PCSO General Manager Mel Robles emphasized that the joint venture between the Philippine Gaming and Management Corporation, PGMC, Pacific Online System Corporation, and International Lottery Totalizator System, Inc. will usher in a new era of efficiency, transparency, and convenience in lottery operations. Diba? Ano nagawa ni Raffy Tulfo? Pero take note of this, guys, through the agency's initiative to install and centralize lottery system has been in works for around a decade. It was stalled due to the numerous unforeseen circumstances and the COVID-19 pandemic. So if about a decade na, so since 2013 pa ito na nakaplano, this is not something na, gaya na sinabi nga ni Attorney Claire, this is not something na naisip lang nila, then the next day gusto na nilang gawin. The PCSO explained with a total cost of 5.6 billion, the project was initiated by the previous PCSO administration and it underwent a public bidding. So the winning bidder was granted notice and TP in December 6, 2021, 2023 na ngayon, and initially given 14 months to implement the PLS. However, they were granted an extension of 8 additional months to complete the manufacturing process due to supply chain problems caused by the pandemic. Upon project completion and lottery system enabled PCSO to generate draw results, efficiency, and yada, yada, yada. So, then another news coming from Philstar. PCSO sets e-lotto trial run next month, October 4. So tama nga yung sinabi ni Attorney Contacto, no? There are a lot of things na mangyayari in the next coming days. Eh sinasabi nila na pipigilan nila. Napigilan ba? News to ngayon, October 4. Kailan nangyari yung sigawan dyan sa sa Senate? September, last week. Diba? Okay na umusga, hindi na ako. Marami daw senador. 24 lang senators. Hindi napigilan yung pag-unveil ng e-lotto. Diba? Everything is on schedule. Yan din naman yung sinabi ni Attorney Contacto. Ang ginawa lang ni Raffy Tulfo, manigaw ng manigaw. Tapos, magbintang, gumawa ng kwento. So, sino ang masama? Kami na kritiko niya o siya mismo na pinapalabas niya yung mga bagay-bagay as if Bible truth ang mga sinasabi niya. Diba? Kahit kayo lang na nanonood, you should do your research. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, and comment. I-share niyo na rin ang video na to. Pakita natin na matalino si Idol Raffy. Oh, by the way, nagbuo pala siya ng team ng vloggers niya para tagalinis ng mga ano niya. Tawag dito. Taga-explain niya na kung ano-ano. I don't know.